Arestado ang lalaking itinuturong na maril sa loob ng Senado kagabi. Ipinagtataka naman yan ng misis ng umano'y suspect lalo't hinuli siya ilang oras na matapos ang putukan. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nasaan na itong itinuturong gunman at ano ba ang kanyang trabaho? Alam mo, Cheryl, 4 na kaso ang sinampa ng Pasay City Police sa suspect na nahuli na may kaugnayan sa nangyaring pamamaril dito sa Senado. Nilino naman ng NBI na hindi nila empleyado ang umano'y gunman. Emosyonal na dumating sa labas ng Senado si alias Rodelin na nagpakilalang asawa ng isang alias Mel. Si alias Mel ang tauhan daw ng NBI na inaresto at pinaratangang nagpaputok ng baril. Bigo si Rodelin na makita si Mel kaya tumuli siya sa Pasay City Police at sa custodial facility na niya nakitang muli ang kanyang mister. Bago yan, bandang 10:00 kagabi nang huli niya raw makausap si Mel. Sa kwento raw ni Mel kay Rodelin, nakaalis na silang lahat ng mga kasama niya sa NBI sa gusali ng GSIS noon. Kasunod ang tensyonadong shooting incident sa Senado. Nasa opisina na raw ito ng NBI Transnational Crime at naghahanda ng umuwi ng bahay. Pero bigla raw itong inutusan ng kanyang tinatawag na boss sa NBI para balikan ang bag nito na naiwan sa lugar kung saan naganap ang barilan. Gusto ko siyang umuwi. Namimiss ko siya yung pala may mangyayari. Tapos, ayun, may tumawag sa akin na friend niya na na-arresto siya. Inutusan lang po siyang may kukunin lang daw po yung gamit nung boss niya dun sa NBI. Tapos yung bigla na lang daw po siyang hinuli. Hindi raw empleyado ng NBI si Mel at mga agent lamang daw ng NBI ang nagbibigay ng allowance at pera kay Mel kapag isinasama ito sa mga operasyon. Nasa 5 taon na raw nagtatrabaho para sa NBI si Mel. Pero isa lang daw itong volunteer at nagsisilbing striker o utusan ng mga agent at asset sa mga operasyon. Bagay na sinigundaan naman ni NBI Director Melvin Matibag. Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations. Ayon kay Rodelin, tanging naging partisipasyon lang daw ni Mel ang magmaneho ng sasakyan at magatid ng gamit sa mga magsasagawa ng drilling sa GSIS building noong gabing yun. Wala po kasalanan ng asawa, wala po yung baril. Sana po, tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko. Huwag niyo po. Sabi naman ng PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Wala raw itong ID na nagsasabing miyembro siya ng NBI. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka ang magazine. Hindi na hinarap sa media ang 44 years old na suspect pero isinailalim na siya sa Faripin test upang makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Ayon sa mga pulis, maaari raw nakabilang ito sa ibang grupo na ginamit lang para lituhin ang investigasyon. Sa ngayon, inihahanda na ng Pasay Police ang mga kasong isasampa laban sa suspect na illegal possession of live ammunition, direct assault, alarm and scandal, grave threats at paglabag sa Senate Security Protocol. Cheryl, sa custodial facility ng Pasay Police mananatilang umano'y gunman, magigipit din ang seguridad ng mga pulis para masiguro ang kaligtasan ng suspect. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.